So, dito mga ka-Bless Vlog sa bansang Israel, mas mahilig sila sa bread kaysa sa rice. Now in the Philippines, a meal is not complete without rice. Hi mga ka-Bless Vlogs! Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong ma-update kapag once na may bago po akong video niya upload. So another video na naman tayo mga ka-Bless Vlogs. Sa video na ito, pag-uusapan natin not a culture shock but more of culture difference between Israel and Filipinos. So without further ado, let's get in a video. So, number 1, bread and rice. So, dito mga ka-Bless Vlog sa bansang Israel, mas mahilig sila sa bread kaysa sa rice. So, umagahan, tanghalian, hapunan, puro bread ang kinakain nila mga ka-Bless Vlogs. Tsaka mas marami ang store ng mga bread dito mga ka-Bless Vlog. Now in the Philippines, a meal is not complete without rice. Here's the typical Filipino breakfast. So ito yung namimiss ko sa bansang Pilipinas. I love good breakfast. Like pagising mo sa umaga, mayroon ng lutong sinangag with kasamang tuyo, tosino, at iba pa, at may kasamang mainit na kape. So, pag once na magbabakasyon ako sa Pilipinas, yun yung unang-unang gusto kong makain sa Pilipinas, mga ka-Bless Vlogs. Kasi sobrang sarap kahit napakasimple, napakamura, talagang sobrang sarap mga ka-Bless Vlogs. Kaya, yun yung talagang pag-uwi ko sa Pilipinas, magbabakasyon ako. Yun yung unang-unang kakainin ko pag once na nagbakasyon ako sa bansang Pilipinas. Lalo na nakakamiss ang budol fight kasama mo yung family mo, yung friends mo, yung relatives mo. Kaya if you want to visit the Philippines someday, please do not miss to experience budol fight. We called it Kamayan. So, number 2, Shabbat or 7th day. So, dito sa bansang Israel, is sinusunod nila kung ano yung nakasulat sa Bible na during Shabbat or sa ikapitong araw is rest day ng mga tao, mga ka-Bless Vlogs. So, dito is sinusunod nila talaga yun. So, close lahat ng mga establishment like bangko, groceries, mall, at saka walang bus mga ka-Bless Vlogs. So, dito pag once na Shabbat is wala talagang autobus, walang transportation mga ka-Bless Vlogs. So, madalang lang yung mga meron, yun yung mga hindi religious mga ka-Bless Vlogs. So, sa Pilipinas naman is kada linggo, alam naman natin na ang mga Filipino ay hardworking, kaya kahit linggo is nagtatrabaho ang mga Filipino. Imbis na pahinga natin para sa sarili natin, is nagtatrabaho pa po tayo. So, ganun talaga kahit linggo is kayod kalabaw tayong nagtatrabaho. So, sa atin din is lahat ng establishment is open, walang naka-close. Kasi tayo mga Pilipino is pag nag-close tayo ng store natin, parang nangihinayang tayo doon sa isang araw na hindi tayo nag-open ng store natin. Kaya, ayun, yun yung isang difference natin between Israel and Filipinos. So, number 3, punctuality. So, Israeli are known for their punctualities. Everyone knows that. So, mahalaga ang bawat segundo sa kanila, kaya minsan wala silang pasensya sa paghihintay, lalo na kapag once na makikipag-meet up ka para ma-meet mo yung bagong employer mo. So, minsan hindi na sila nakakapaghintay, naghahanap na sila ng iba. Kaya pag sinabi nilang ganitong oras ka dumating ka sa ganong oras, kasi minsan is maaga silang dumarating. Pag once na sinabi nila yung oras is talagang andoon na sila. But if you have been into the Philippines, you heard the terms of Filipino time. Like,
okay, 10 minutes, nandyan na ako. Yun pala is naliligo pa lang. So, ganun yung mga Filipino. Sabi, on the way na ako. Yun pala, nagdudot-dot pa ng cellphone. Hindi pa nakaligo. So, ganun yung mga Filipino. So kaya nga, Filipino time. So, hindi tayo, minsan nalilate tayo sa usapan kung anong oras tayo magmi-meet up sa place na yun. Kaya, ayun yung difference natin between Israel and Filipinos. So, I hope nagustuhan nyo ang video na ito. Kaya, if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong ma-update kapag once na may bago po akong video niya upload. So, thank you for watching mga ka-blessed vlogs and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!